Amerika. Hindi ito Inglaterra. Ito ay Amerika. Nagdeklara sila ng jihad sa lupain ng Amerika. Tingnan mo ito. Ito ang Dearborn, Michigan. Walang kahit isang Amerikanong makikita. Dagdag pa dyan, halos isang dekada ko nang inialay ang buhay ko sa pagbibigay babala sa kanluran tungkol sa pagsalakay ng Islam sa sibilisasyong kanluranin. Kadalasan nakatuon ako sa Britanya dahil palagi kong sinasabi na ang Britanya ang pangunahing labanan para sa kaligtasan ng sibilisasyong kanluranin. May dahilan ng mga Briton dahil sila ang unang bumagsak. Hindi nila ito nakita na darating. Nabigla sila ng ideolohiyang woke ng kaliwa. Pero ngayon, nagigising na sila. Pero nang nakita natin ang nangyari yon sa Britanya, nagsimula tayong magbabala sa natitirang bahagi ng kanluraning mundo. Amerika, Canada, at sa aking bansa, Australia. At nangyayari ito gaya ng hinulaan. At hindi mo kailangan maging henyo. Hindi mo kailangan magkaroon ng kristal na bola. May mga Muslim na nagsasabi sa iyo kung ano ang gusto nila. Bagamat hindi ko alam ang lahat ng iyong mga pagsubok at ang iyong mga partikular na kahirapan, hayaan mong bigyan kita ng ilang pangkalahatang payo. Bilang isang taong ipinanganak at lumaki sa kanluran at malawak na naglakbay sa kanluran at nakisalamuha sa maraming Muslim na minorya, una sa lahat, unawain mo na ang pinakamahalagang bagay na meron ka at meron ako ay ang reliyong Islam. Walang mas mahalaga pa kaysa rito. Hindi ang iyong kalusugan, hindi ang iyong kayamanan, hindi ang iyong buhay. Wa inna ummati, at ang aking umma ay pupunta kahit saan. Napatingin ako sa lalaking iyon sa globo, kahit saan ako tumingin, pupunta ang aking umma. At ang umma ay ang komunidad ng mga Muslim. Ang umma at ang mga tao nito ay itatatag sa buong mundo. At ang iqama, adhan at sala ay magiging bahagi ng mga sya'air ng itinatag na relihiyon at mga ritual ng din na ito. Kaya pumunta kayo kahit saan, sa abot ng aking nakikita, sa buong mundo. Pumunta kayo at ipalaganap ang din ni Allah. Magdatag ng isang caliphate. Iyan ang sinasabi niya. Iyan ang tungkulin ng bawat Muslim. Ang iyong yaman, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya. Wala nang mas mahalaga kaysa sa misyong ito ng pagpapalaganap ng Islam. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi sa inyo, may daan-dahang ganitong mga video na ilang beses ko nang ipinakita. Pero gusto kong mag-focus sa nangyari lang kahapon. Siguro wala pang 24 na oras ang nakalipas sa Dearborn. At sinabi ni Jake lang na pupunta siya sa Dearborn. At ang lokal na Muslim na pulis, ang hepe ng pulisya, ay nagsabi ng ganito sa kanyang mga kapwa Muslim. Ako si Hepe Isa Shahin at alam namin na may mga individual at grupo mula sa labas ng aming komunidad na maaring pumunta sa pagpupulong ng Dearborn City Council sa Martes, Agosto 18. Mahigpit naming binabantayan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan kami sa aming mga katuwang sa estado at federal na antas. Mayroon kaming nakahandang plano at mapapansin ninyo ang mas pinaigting na presensya ng mga pulis. Pero ito ang direkta kong pakiusap sa ating mga residente. Pakiusap, manatili po kayo sa inyong mga tahanan. Ang mga grupong ito na pumupunta rito ay may iisang dahilan at yon ay para mag-udyok ng reaksyon at makakuha ng atensyon. Kung walang pupunta para mag-react, wala silang makukuha. Kaya sinabi ng Muslim na hepe ng pulisya sa Dearborn sa mga Muslim na huwag pumunta. Ito ang ginawa nila. Ito ay pagtataksil. Ito ay pagtataksil. Arestuhin ang bawat isa sa kanila. Ipa-deport sila kasama ang buong pamilya nila. Dati nating nakikita ito sa Europa. Nangyayari na ito sa Amerika. Hindi natin akalaing mangyayari ito sa Amerika. Tingnan mo ito. Itong puting babae, sa tingin ko, ikinakaway lang niya ang bandila ng Amerika. Diyos ko. At sinabi niya na, malakas daw ang presensya ng pulisya. Sinabi niya, magkakaroon daw ng maraming pulis na magsisilbi. At heto sila, pinoprotektahan sila. Nasaan ang mga Amerikano? Nasaan ang mga makabayan na Amerikano? Nasaan kayo? Hindi ito dapat payagan. Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar. Ayaw ng kaliwa kapag sinasabi ng mga Kristiyanong konserbatibo na si Jesus ang hari. Ayaw talaga ng kaliwa. Bakit? Bakit mahal nila ang mga Islamikong sigaw na ganito? Bakit kaya? Ano ang sinasabi niyan? Trump 2024, kunin ang Amerika. Mga pro-Trump ba ang mga ito? Nandyan din sila. Hindi sila pwedeng magprotesta ng magkasama. Siguro magkasama sila, hindi ko alam. Siguro pareho silang nagpoprotesta laban sa isa't isa.
Sige, kaya pala pro-Amerikano sila. Kaya pa sa nakita ko yung puting babae na kumakaway ng bandila ng Amerika. At halata namang kahalo nila ang mga Muslim na ito na kontra-Amerikano at sumisigaw ng mga Islamistang slogan. Kontra-Amerikano sila. Wala silang lugar sa Amerika. At tingnan mo ito. Kaya pala pinlano ito ni Jake Lang. Ipapakita ko sa iyo ang ginawa ni Jake Lang. Ito ang sinabi ni Jake Lang. Sinasabi niya na sinubukan daw siyang arestuhin ng Dearborn City Council mayang gabi dahil sa pagsasabi ng totoo tungkol sa Islamic invasion. Nakakadiring konseho ng lungsod na karamihan ay Muslim ang tumangging kondenahin ang Sharia law. Hindi makatao ang Sharia. Dapat itong ipagbawal sa bawat bansa sa kanluran. At hindi natin kailangang humingi ng paumanhin. Hindi natin kailangang ipaliwanag kung bakit. Gaya ng Pakistan o ng kahit anong bansang Muslim, hindi nila kailangang ipaliwanag kung bakit nila binibigkas ang Quran bago magsimula ang bawat palabas sa TV. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila ganun din. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kanila kung bakit ipinagbabawal ang Sharia sa mga bansa sa kanluran. Sa loob ng 3 sunod-sunod na taon, ang namumunang pangalan para sa mga bagong silang nasanggol sa bansang Inglaterra ay Muhammad. Sabihin mo sa akin na hindi sinasalakay ang mga puting Kristiyano. Paano mo kami maluloko gamit ang iyong takiya? Isa itong pananakop sa lahat ng aspeto. Ang ating mga kababayan ay itinataboy mula sa mga lugar ng trabaho. Itinataboy tayo mula sa mga city council. Ang mapagkunwaring mukha ng mga takiya Muslim ay kailangang alisin sa mga taong ito. Pagkatapos ay sinabi niya, naghahangad na wasakin tayo. Ang mga taong ito ay nagbabala na higitan tayo sa dami ng anak. Ang mga Muslim ay hindi pumunta rito para makibagay. Tama yan. Pumunta sila rito para nakawin ang yaman ng lupang ito. Para gahasain ang ating mga kababaihan natin. Paano naman yung dalawa pang iba? 250,000 na kababaihan sa Inglaterra ang ginahasa ng mga Pakistani Muslim. At kaunti lang ang natanggap nilang parusa mula sa woke na demokratikong rehimen. Ginagamit ng mga Democrat ang mga Muslim para ipasok ang sosyalismo sa Amerika. Tingnan mo ang lahat ng mga pangunahing leader Muslim ninyo. Lahat sila ay nagpapakita ng suporta sa homosexualidad, sa trans agenda at sa sosyalismo. Mayroon kayong mga wad na Muslim. Ginagamit mo lang ang mga Democrat, ang mga woke na liberal na tanga, ang mga babae sa New York para makakuha ng kapangyarihan. At kapag nakuha na ng mga Muslim ang kapangyarihan sa bansang ito, sisimulan na nilang itapon ang mga homosexual mula sa mga bubong, katulad ng ginagawa nila sa Palestina. Lahat kayo ay iyak ng iyak tungkol sa Palestina. Subukan mong maging isang puting Kristiyanong lalaki at mangaral ng salita ng Diyos sa Palestina. Hulaan mo kung ano ang maaaring mangyari sa iyo. Pareho lang na nangyari sa akin dito sa Dearborn, Michigan. Babatuin ka kapag binanggit mo ang pangalan ni Hesu Kristo sa Palestina, sa Afghanistan, sa Yemen, sa Iraq. Bawal si Hesu Kristo sa mga bansang iyon at maninindigan kami. Nagsimula na ang krusada. Paikli na ng paikli ang oras mo sa bansang ito. Ang panahon ng pagnanakaw mula sa mga itim na Kristiyano-Amerikano sa Detroit ay tapos na. Tapos na. Tapos na ito, mga Muslim, umuwi na kayo bago pa namin kayo pauwiin. Meron kaming mga cruise ship, meron kaming mga eroplano, meron kaming mga tren, at pupuluin namin ang mga iyon. Hindi ako tutol sa karamihan ng sinasabi niya. At iyan ang kailangang mangyari. Pasensya na. Hindi pwedeng payagan na magkaroon ng puwang ang Islam sa Amerika. Hindi talaga pwedeng payagan. Panurin mo itong video na ito. Mga pulis na naka-riot gear, may helmet, kalasag at baton. Lumabas sila ng sabay-sabay at sumugod diretso sa sumusulong na mga nagpuprotesta laban sa Islam sa labas ng Henry Ford Library sa Dearborn. Kita mo, pareho lang yan. Sana natin yan nakita dati. Kapag ang mga Islamistang lumalabas, walang lumalabas na naka-riot gear. Walang riot police na lumalabas. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Ang video na ito ay mula pa noong 2022. Habang buhay na itong nakatatak sa aking alaala. Nang lumabas ang mga makabayan sa Britanya upang magsagawa ng kontraprotesta laban sa mga Islamista, dahil nilalapastangan nila ang mga bantayog pangdigma ng Britanya, yung tinatawag nilang cenotaph. Lumabas sila para protektahan ang cenotaph o cenotaph. Hindi ko talaga alam kung paano ito bigkasin dahil hindi ito puprotektahan ng pulis. Sobrang takot nila sa mga Islamist. Kaya lumabas ang mga British Patriots para protektahan ang kanilang war memorial. Ito ang nangyari sa kanila. Lumabas ang riot police. Mga aso, kabayo, batuta. Agad-agad silang lumabas laban sa mga Patriots. Tingnan mo ito. Mga pensyonado. Matanda na itong lalaki, pensyonado. Binangga ng bus ang ulo niya at nabiyak. Tingnan mo yan, tingnan mo kung gaano kabagsik. Hindi nila ginagamit ang ganitong lakas laban sa mga Islamist. Hindi talaga. Tingnan mo. Nabiyak ang ulo, tingnan mo yan. Mga pensyonado, matatandang lalaki. Malamang namatay ang tatay niya noong ikalawang digmaang pandigdig.
At tingnan mo yan. Tingnan mo ang kabagsikan na to. At mukhang makikita rin natin ang ganito sa Amerika, sa Dearborn. Gusto mo bang makita? Tingnan natin. Diyos ko! Lumilipad ako. Alam mo na ang hepe ng pulisya ng Dearborn ay isang Muslim. Ipinakita ko na sa iyo ang kanyang video. At tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa audio. Tingnan mo yan. Pinakawalan na nila ang mga babae. Babae yon. Napatumba sa lupa. Kalahati sa kanila ay mga Muslim. Malinaw na Muslim ang leader. Tingnan mo yan. Isang babae nga sa gitnang edad ang marahas na itinulak. Wala silang pagpipilian. Ang dami ng pinapa! Hayop ka! Pareho lang, mga pare. Pareho lang ang nangyayari. Marami sa kanila ay mga puting pulis. At ang sinasabi nila, sumusunod lang kami sa utos. Saan na natin ito narinig dati? Yung sombrero, kakabili ko lang noon. Saludo ako sa matapang na Amerikano makabayan na ito. Saludo ako sa iyo, Ginang. Magaling. Tumindig ka para sa iyong bansa. Tumindig ka para sa iyong mga pinapahalagahan at sa iyong sibilisasyon sa harap ng tunay na pagsulong. Tingnan mo sila. Tingnan mo sila. Marami sa mga puting pulis na ito. Marami sa kanila ay mga Muslim. Huwag mo akong mamasamain. Ayun, nangyayari na. Nangyayari na. Tulad ng sinabi natin, mangyayari ito sa Amerika. Nangyari na. Ang Dearborn ay isang maliit na komunidad lang, mga pare. Wala lang. Napakalaki, napakalawak, at napakamakapangyarihan ng Amerika. May halos kalahating milyong halal na opisyal sa Amerika. Mula sa White House hanggang sa mga lokal na konseho at opisina ng sheriff ninyo. Kalahating milyon. Dahan-dahan nilang palalawakin ang impluensya nila, tulad ng ginawa nila sa UK. 5% ng mga halal na opisyal sa Britanya ay Muslim. 5% lang. At tingnan mo ang kalagayan ng UK. Tingnan mo kung gaano nakalala ang kalagayan nito. Kaya ibig sabihin niyan, kahit 5% lang sa kanila ang makakuha ng posisyon sa gobyerno, yari ka na. Tingnan mo ang taong ito. Pero sa parehong panahon, hindi rin tayo magaling pagdating sa ina. Mukhang magpinsa ng mga magulang mo. Doon namin nalalaman na Muslim ka. Hindi ako. Nagsasayang ka lang ng oras. Umakyat ka pa dito. Hindi ko alam kung bakit nagpapalaganap ka pa ng mas maraming galit at pananakot dito sa komunidad na ito, samantalang may karapatan ng mga tao. Hindi ako pumipili ng panig. Ano ba ang problema mo? Tingnan mo ang kayabangan. Tingnan mo ang pagiging mayabang. Walang respeto sa Amerika o sa mga pagpapahalaga ng Amerikano. Hindi naman mga puting rasista ang mga to o kung ano paman. Hindi sila ganon. Tumitindig lang sila para sa kanilang bansa at sa kanilang mga pagpapahalaga. Katulad ng ginagawa ng mga Briton ngayon. Sabi ng iba, medyo huli na raw silang sumali sa laban. Pero siguro hindi pa naman huli ang lahat. Kaya, paano nila palalagpasin ang Amerika? Ang Amerika, ang lakas ng kanluran. Ibig kong sabihin, nakakalungkot. Kung titingnan mo ang kasalukuyang kalagayan ng lahat ng kapangyarihang kanluranin, Pransya, Alemanya, Britanya, wala silang lakas militar. Hindi nila kayang magpakita ng lakas sa labas ng kanilang mga hangganan. Hindi nga nila kayang magpakita ng lakas sa loob ng sarili nilang bansa. Paano pa kaya sa labas? Tingnan mo kung paano sinasalakay ang Espanya. 50 milyong Muslim ang nakatira ngayon sa Europa. 50 milyon. Mas marami pa yan kaysa sa pinagsamang populasyon ng Australia at New Zealand. Sa pagpasok ng siglo, 5 milyong Muslim lang ang nasa Europa. Sinong gumawa nito? Ang Great Replacement Theory ay hindi na isang conspiracy theory. May ilang tao na nagmanyobra. May ilang tao na gumawa nito. Amerika, malaki talaga ang inaasahan ko sa'yo. Totoo yan. Pakiusap, huwag mong hayaang bumagsak. Pakiusap, huwag. Huwag mong sundan ang yapak ng Britanya, Pransya at Alemanya. Pakiusap.